Mga kaibigan, andito po tayo sa Sitio Target, Barangay Sapang Bato para kumustahin ang mga kapatid natin mga Aita. So, sa ngayon, sakop po ng Angeles City. So, Manong, ako po pala si Kenneth Kabawatan, isang estudyante po ng City Colleges of Angeles. So, meron lang po akong itatanong sa inyo, mga maikling tanong lang po. So, napagkwentuhan natin kanina na yung komunidad ninyo ay tinatawag na Maganchi, tama ba? Maganchi. Maganchi. Okay. So, ano po pala yung pangalan niyo po? Villamor po, Sibal. Villamor Sibal po, Baklay. Villamor Sibal, Baklay. Sibal, Baklay. Okay. So, kayo po ba ay isang tribal leader dito sa sa komunidad ng mga Maganchi? Bali, ako po nabigyan po ng tungkulin dito po sa sakop ng Angeles City. Bali, konsyal po. Konsyal po kayo. Maganda po. So, ilang taon na po kayong namumuhay dito sa Sitio Target po? Dati po, doon po kami sa Kamatil, sa lugar namin. Bali, 10 taon na po naninirahan ngayon. Bali, dito po sa pangalawa, dito sa Target, na dito po kami dito po, umabot na po kami ng bali, maabuti ng 30 years, 45 years na po. Tagal na rin po. So, naabutan niyo yung pagsabog ng bulkang Pinatubo. Po. So, magmula nun, anong kabuhayan niyo dito? Mula noon po, na bakit kami sa Palayan, sa Tarlac. Ayun po, kinakain namin po, mga cheles, sardinas, saka yun, nagtatayihat po kami. Dahil hindi kami sanay. Mayroon pong namatay, mga lolo namin, mga apo-apo namin. Ngayon po, gusto namin po yung puro kamote. Binigyan naman po kami kamote. Ngayon po, 7 taon po kami sa Tarlac. Ngayon, binalikan namin po itong lugar namin. Ganun po ba? Ng ninuno namin. Ganun po ba? So, paano kayo namumuhay sa lugar nito ngayon? Namumuso, bago magtanim, magtinda muna. Yung kinita, yung bigas, yun ang gagamitin namin pang tustos hanggang magpalaki ng mga halaman. So ano yung mga produkto niyo po dito? Tapos gabi na malalaging daw, randang. Saka pangalawa, tanim po yung lauya. Habang nagpapalaki po kami ng bunga, nagpapabunga po kami ng avocado, saka saging, nagpatuloy po kami pong namumuso. Yun ang ginagamit namin po para tuloy po yung kabuhayan namin. Okay. So, ano naman po yung ginagawa ninyong mga paraan para maprotektahan itong kalikasan niyo ang komunidad? Po. Kami po yung nag-uusap ng mga elders, saka yung pangalawang elders. Ngayon, nag-ipon-ipon kami, nag-share kami sa pagkain para maipon namin po yung mga katutubo na para itong dapat nating gawin. Na kasi palapit yung mayayaman sa akin. Balikin natin yung lupa ng mga ninuno natin kasi wala na tayong lupa kasi kukunin ng mayayaman. Dahil ito pala, mayroon tayo palang titulo na nilagat sa Malacanang. Ngayon po, doon po kami nag-open forum.
Sabihin, kailangan yung ipaglaban Opo. yung malupa ninyo Opo. laban sa mga mayayaman. Opo. Na Pero- magpasabog sila sa amin. Magtanong po sa amin. Pero sa kalikasan po, paano po natin maprotektahan yung kalikasan natin dito? Sa amin po, yung mga kalikasan, gusto namin pong ma-improve. Kami po yung taga-develop sa mundo. Kaya kami po, gusto namin pong ma-develop yan. Kaya lang, itong mga nauna sa amin na namuno, hindi lang nila pinamigay sa amin yung itong mga seedling. Sila pong nagpatanim na hindi sila nagpaalam sa amin. Okay. Kasi, di ba, kailangan dapat alam niyo kung anong mga puno na itatanim sa Opo. bundok para ma-preserve yung lupa. Opo. So, karamihan mga tree planting ay, di ba, seedling ng mangga. Opo. Itatanong muna rin sa amin po. Pero kung tanungin ko po kayo, anong magandang mga puno na dapat itanim? Ang itatanim po dito, yung pwede pong mabilisan, pwede pong yung okra, balasenas, tapos pangalawa ang palaya, pechay, yan po yung madalian, saka Talong. Tanong pa, pagkita. Yun ang pagbabilis. Okay, so mga yung mga kailangan talagang like pechay, po, tapos madalian po. madalian. Pero long term po, Hanggang nagpapalaki po ng mga matitibay na puno. hanggat hindi sila namumunga po. Yan. Okay. So, last na tanong po, ano po yung gusto niyo pong ipamahagi sa mga kabataan niyo na paano protektahan itong lugar niyo po? Ang masasabi, kumanda na lang po ako. Sana itong mga pinahagi ko, sana mapulot nila pagdating ng panahon, na sana wag silang masisilaw sa pera. Hindi nila pwedeng ibenta yung lupa. Okay. At mamanahin din ng mga anak nila at saka apu-apuhan. Dapat yan, kung mayroong darating investor, pag-usap-usapan po yan. Kung mayroong darating ng mga seedling galing sa pamahalaan, dadaan muna dito sa komunidad at pag-uusapan po yan. Hindi basta-basta yung tanim ng tanim dyan sa bundok. Okay po. Kasi alam naman natin na isa sa kada 10 yun lang yung tutubo, di ba? Opo. Yan lang kung masasabi ko po. Ayos. Maraming salamat po. Nasagot niyo po lahat yung mga katanungan ko po. Opo.